Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Gayon din dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos dias! Magandang umaga rin sa mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Maging sa 1197 DXFE Davao at sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programa na Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV na kung saan tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin po ay napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Ayan, at tayo rin ay sinasamahan ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Jong Perez at Angelica Kalayag. Ganyan din yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At syempre, attorney, sa puntong ito ay nais nating pasalamatan ang lahat ng kaagapay natin na patuloy na kapartner sa ministry ng FEBC po, no? Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay mahigit na pong 7 dekada na naibabahagi na ang tamang balita at ang mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ministeryong ito. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo ay maaari po kayo mag-message sa FB page po ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph. Ulitin ko po, ito po ay one word, no? donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating napakagandang programa ngayon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 9 verse 9. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong mga komento, lalo na po kung may katanungan, maaari nyo yang ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tungo na tayo kaagad sa ating unang segment na punto per punto. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang.
para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na CoinBank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo Sa FEBC.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ngayon ay pag-uusap natin isang napakahalagang batas, ano, Atty. Jeremiah. So ano ba itong batas na ito dito sa ating punto per punto segment? Nako, Attorney, mainit-init pa ito dahil kailan lamang, May 6, 2022, nung ito ay naging batas. Ano? Ito yung an act promoting the rights and providing greater protections to deserted or abandoned children with unknown parents. No, amending for this purpose Article 276 and 277 of the Revised Penal Code and Special Laws and recognizing their status as natural-born citizens of the Philippines and providing penalties against against acts inimical to their welfare and for other purposes. In short, ito yung RA 11767 o ang short title nito is Foundling Recognition and Protection Act. Nako, napakaganda na to, Attorney, dahil ang nag-champion talaga na to ay si Senadora Grace po. Na isang known na foundling. No? Ano ba tong foundling na to? Sige, oo. Define muna natin yung term na yan. Oo. Ang sabi dito sa batas, ang foundling daw ay for the purpose ng batas na doon ay a foundling is one who shall be found to be deserted or abandoned child or infant, no, with unknown facts of birth and parentage. Ibig sabihin, ito yung mga kadalasan ng mga bata na hindi mo alam kung sino ang magulang kasi baka napulot lang o natagpuan lang. No, talagang ito yung mga sa mga pelikula na nakikita natin na natatagpuan sa paanan ng simbahan o iniwan ng isang magulang ay kumatok lamang sa pintuan at iniwanan doon. And ito yung nangyayari talaga, Attorney Chona, sa totoong buhay. In fact, nabanggit nga natin si Senadora Grace po ay sinasabing natagpuan sa pintuan ng simbahan sa Haro, Iloilo. Kung maaalala mo yun, Attorney. Oo, yes. And at naging issue nga yun hindi ba? Kasi nga ang Yes. kanyang estado, ano ba ang pagtingin ng batas sa mga ganitong mga bata na natagpuan sa ganitong sitwasyon. At napakaganda nga, no, na it's long overdue na magkaroon talaga na tayo ng batas. Kasi hindi ba naman, hindi naman ginusto ng mga batang ito na sila ay malagay sa ganitong sitwasyon. Dapat naman, di ba, yung batas mag-step in din, no, to protect them. Alam mo, Attorney, nakakalungkot niya kasi noong maybe a week or 2 weeks ago, merong napabalita na isang bata na natagpuan sa loob ng basurahan na nakalagay pa siya sa garbage plastic bag. Pero buhay yung bata, nakalagay pa yung kanyang pusod, no, yung kanyang umbilical cord. At sa habag ng Panginoon, buhay at nabuhay itong batang ito at ngayon ay na-rescue naman siya ng mga local social welfare office at ng mga tao sa kanilang community at barangay. So, masakit, no? Masakit man, lalo na sa ating mga magulang. Nangyayari itong ganito. Gano'n, no? Nangyayari itong mga ito, pero meron din naman mga mabubuting mga tao na tumutulong, no? And pag-pray natin talaga
na ang batang ito at ang mga Mm-mm. katulad niya ay maiayos ang kanilang buhay. Mm, Ngayon, yes. sige ba, ituloy natin siguro at attorney, no? Ang sabi doon sa declaration ng policy ng batas na ito, that the state values the dignity of every human being and guarantees the full respect of human rights. Sabi daw, a child has the same general human rights as an adult with specific rights that recognizes specific needs. Ibig sabihin, lahat ng karapatan ng isang adult, human rights, no? Ibig sabihin, ay meron din ang bata at in fact, meron pang mga karagdagan na special na mga karapatan ng bata katulad ng karapatan na siya ay makapag-aral, no? Karapatan na siya ay makapaglaro. And all of these things ay kinakailangan i-recognize natin sa ating lipunan, no? Sabi, the state shall protect the rights and ensure access to assistance including proper care, nutrition, and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to the development of every child. Yan, no? So, sinabi rin dito, in furtherance of the state policy, to create one body to exercise all powers and functions relating to alternative child care, state services relating to the protection and welfare of foundlings shall be placed under the National Authority for Child Care. Ito yung NACC. So ngayon pala ay inilagay na sa pangangalaga ng National Authority for Child Care, no? So dun sa mga tao na hindi nakakaalam, meron po yan. Kung kayo po ay foundling o meron ho kayong kilala na hindi po nila kilala ang kanila pong mga magulang kahit sila ay nasa hustong gulang na. Ibig sabihin, attorney, tumanda na't sila't lahat, ay hindi pa rin talaga sila nakakapag-register minsan ng kanilang mga birth certificates. Kasi nga hindi nila malaman kung sino ba ang kanilang magulang at hindi lang yan, yung circumstansya ng pagkapulot sa kanila ay minsan walang mag-certify kasi yung barangay na kung saan sila napulot before ay wala na rin yung mga opisyal dati kasi kung siya ay 40, 50 or 60 years old na ay hindi na rin ito ma-certify. So ang resulta na to, hindi sila makakuha ng kanilang birth certificate, hindi sila makakuha ng marriage license nila, hindi sila makakuha ng kanilang mga diploma sa kanilang pag-aaral. Kaya gayon din yung mga anak nila ay nagiging illegitimate kasi hindi naman sila makapag-asawa. So nagkakaroon ng tinatawag na domino effect ng mga problema dahil hindi nagkakaroon ng difficulty sa registration ang mga foundlings na ito. So mahalaga talaga na merong bagong batas na ganito, no? In fact, Attorney Chona, noong ako ay nasa kasama pa, no, sa Anti-Red Tape Authority ay tumulong ang aming opisina para mailapit ito sa PSA at gayon din sa DSWD at nagkaroon naman ng resulta sa awa ng Diyos na mas pinadaling proseso. Pero kailangan talaga tutukan ito para patuloy na hindi na mahirapan ng ating mga foundlings, ano? Tapos at the same time, attorney, meron din tinatawag na kung may foundling, meron ding finder, no? Sabi sa section 4, ang finder daw ay ang tao na of legal age na nakadiskubre doon sa deserted or abandoned na bata, no? At kung yung nakatagpo naman o yung finder is a minor o minor de edad, yung kanyang magulang o yung legal guardian ang mag-a-assiste naman para i-report ang natagpuan ng finder ng finder na ito. At ang sabi doon dito rin sa batas na ito ay merong 48 hours upon discovery na natagpuan ng bata para i-inform ang local social welfare and development office. Ito yung mga local na social welfare office o local DSWD. No, hindi naman DSWD kasi national siya, pero yung sa local government, ano? Local office, ano? Yan, kung saan. Kung saan yung local social welfare development office naman ang siyang
coordinate doon sa NACC, no? Yung tinatawag natin na National Authority for Child Care sa pamamagitan ng kanilang mga regional alternative child care offices. So mahalaga ho yan kung mangyari ho na kayo po'y makatagpo ng isang bata na hindi niyo po kilala ang magulang at ito'y napulot, ay makipag-coordinate sa local government office ninyo. Okay? At ito, attorney, ang sa akin palagay ang isa sa pinakamahalaga na na-establish ng batas na ito, yung Section 5. Yung citizenship status ng foundling sa Pilipinas na natagpuan sa loob ng Pilipinas at sa mga embassies, consulates at mga Philippine territories abroad. So hindi lang pala dito sa Pilipinas, pero kapag napulot o natagpuan sa Philippine Embassy sa Estados Unidos, sa Japan, o sa pang mga bansa, sila pala ay kinoconsider din na citizens ng Philippines. So ano ho ang bago doon sa kanilang status? Ang sinabi, a foundling found in the Philippines and or in the embassies, consulates, and territories abroad is presumed a natural-born Filipino citizen, regardless of the status or circumstances of birth. Napakahalaga na to. Kasi nga sabi, as natural-born citizens of the Philippines, sila daw mga foundlings ay accorded ng lahat ng rights and protections at the moment of birth that is equivalent to those belonging to such class of citizens whose citizenship does not need perfection of any further act. Siguro, explain lang natin ng konti ito, attorney. No? Kasi, maalala natin nung panahon ni Senadora Grace po, dahil siya nga ay isang foundling na tinatawag, ay kine-question ang kanyang natural-born status bilang isang Pilipino. Napakahalaga napakahalaga bilang requirement sa mga tumatakbo for public office. Oo. Yes, na tumatakbo for president, no? And vice president. Most especially. Diba? Ibig sabihin, kung ikaw ay natural-born citizen lang, ang mga inaalaw na tumakbo pagkapangulo ng bansa o sa iba pang mga offices, ay kinakailangan ay hindi ka lang basta naturalized citizen. Ano ba pinagkaiba ng natural born sa naturalized? Ang natural born, ibig sabihin yung wala ka nang kinakailangan gawin para maging isang citizen ng bansa. Ibig sabihin, ang iyong magulang, isa sa iyong magulang ay Pilipino. Pero kung ikaw ay tinatawag na naturalized citizen, ibig sabihin hindi ka automatically naging Pilipino, ikaw ay kinakailangan dumaan sa proseso ng batas para maging Pilipino ka. So, may pagtatalo dyan na ang isang batang napulot na hindi mo naman alam kung Pilipino ba o hindi ang kanyang magulang ay natural-born citizen. Doon nga sa kaso ni Senatora Crispo, nagdesisyon ang Korte Suprema na siya ay considered as natural-born citizen. Kaya siya pinayagan tumakbo bilang Pangulo, no, ng ating bansa. Pero ngayon, hindi lang desisyon ng Korte Suprema ang meron, attorney, pero meron ng batas mismo na nagsasabi na sila ay presumed as natural-born status of a foundling regardless kung papaano sila natagpuan. Kahit na sila ay mukhang mistisuhin, basta sila ay natagpuan sa teritoryo ng Pilipinas, Filipino sila. Oo. Yes, as natural-born Filipino citizens. So wala nang discrimination. At walang question na, no? Sa kanilang identity. Kasi ang mahirap din di ba? Oo. Yes. So, at sinabi pa dito, the natural-born status of a foundling shall not also be affected by the fact that the birth certificate was simulated or there was absence of legal adoption process or that there was inaction or delay in reporting, documenting, or registering a foundling. In short, kahit yung napulot ay inimbento na lamang daw, attorney, yung kanyang birth certificate at hindi naman talaga siya pinadaan sa proseso para maampunin ng kanilang parents, ay pinagpapalagay pa rin na siya ay natural-born citizen. So, itutuloy natin yung discussion natin dyan sa foundlings sa susunod nating programa. Pero ang mahalaga dito
ay mas maintindihan natin na sila ay meron ng natural born status at sila ngayon ay meron ng mas pinadali na proseso para marehistro nila ang kanilang sarili. Kaya congratulations sa mga proponents na ito and congratulations din sa mga foundlings at sa wakas kayo ay magkakaroon na ng identity. Yes. At ito ay sa pagpapatuloy din ng mga diskusyon na may kinalaman dito dahil nga napag-alaman din natin may mga ilang datas na kung saan ay nakatala na parang nasa around 2 million ba ang ating mga bata na parang up for adoption, ano? So hindi natin kung ito ba ay lahat foundlings, pero maaring hindi naman, but nevertheless sabi nga nung iba, ang challenge nga raw sa atin ngayon dito sa church is how can we, di ba, provide home and family for these children. So ito po ay pagpapatuloy nating mga diskusyon dahil napakahalaga ito dahil sa kapakanan to ng ating mga kabataan. Tama. In fact, ngayon attorney, pati yung mga adults na no known parents, ang tawag na sa kanila ay hindi nilang foundling pero persons with no known birth parents. Okay. So anyway, tayo magpapatuloy. We will continue with this discussion sa darating pang mga linggo on foundlings. But sa ngayon ay tayo po muna ay magbabalik sa atin hong pagpapatuloy. Tayo po ay pakikinggan naman po natin ang discussion po ng ating pinakamamahal na Attorney Chona. Wag po kayong aalis. Babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Nagpapatuloy sa 74 na taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Radyo Gandingan Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, tayo po'y nagbabalik sa ating pong programang Tabas ng Batas. Kasama niyo po pa rin kami. At ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating segment na Akala at Panukala. Attorney Chona, ano bang ating pag-uusapan ngayon?
kung kanina na isang napakagandang pagtatalakay no ng batas tungkol sa ating mga foundlings ano. Ngayon naman tungkol naman sa kapakanan ng ating mga OFWs ang ating bibigyang daan dito sa ating Akala't Panukala segment, ang Senate Bill 1280. Ito ay merong titulo na ganito no. So sabi niya, amending RA 122, known as an act to institute the policies of OFW and establish a higher standard of protection and promotion of the welfare of migrant workers, their families, and overseas Filipinos in distress, to mandate PhilHealth coverage for diagnostic laboratory and other medical examination requirements for their employment overseas. Medyo mahaba yung kanyang yung title niya, no? Oo. Ganun pa man, makita na natin na ito ay may kinalaman doon sa kanilang pangailangan no, ng ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya sa kanilang medical na aspeto ng buhay natin. No? So sabi rito, sa kanyang explanatory note, the significant contribution of the OFWs to the national economy is recognized by the state as declared in RA 8042 or the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Their vast numbers pegged at 1.77 million as estimated by the PSA in March 2022 is another reason why this sector deserves our attention. Actually, alam mo, talagang dahil di ba nito nakakaraang mga linggo at buwan ay humina ang piso laban sa dolyar, hindi ba? At alam mo, isang bagay na nakakasalba rin sa atin sa mga ganyang sitwasyon, yung padala, yung mga remittances ng ating mga OFW. So, kaya papansin natin, of course, maraming factors contributing to the weakening of the peso, but kahit pa paano, since few weeks ago at sa ngayon, pag kinumpare natin, medyo yung piso natin medyo lumalaban-laban na ngayon, ano? At contributing factor dito yung padala ng ating mga OFWs. So sabi rito, with regard to their employment overseas, they are required to pass medical examinations before they are deployed. These pre-employment medical exams usually include physical and laboratory tests. At hindi kaila sa atin, malaking halaga rin naman ito, no? Kasi pag pinagsama-sama mo na, ang dami na kailangang i-test, ano? Maaring merong mga ilang diagnostic centers na medyo mababa lang ang charge nila. But the thing is, pag pinagsama-sama mo, hindi ba, panagpalipid profile ka, pagka nagpa-screening ka ng sugar, di ba? Pag lahat yan inad-add na, libo rin yung expenses dyan. Kaya sabi, Unistaff, a licensed international permanent staffing firm dedicated to addressing the acute shortage of qualified professionals in the Gulf region, Africa, South Asia, Southeast Asia, US, Europe, estimates the costs of these examinations to range from 2,000 to 10,000 pesos. Wow. Hindi ka pa nakakaalis. Di ba? Hindi ka pa nade-deploy. Wala ka pang kinikita, pero ang laki na ng ginagastos. This amount is a burden for OFW, especially the new ones who do not have enough savings or income to pay for these requirements. Sasabihin nga ng mga kababayan natin, kaya nga kami naghahanap ng trabaho sa abroad kasi nga wala kaming trabaho dito, wala kaming kinikita dito. Pero para naman kami makapunta nga sa abroad at makapagtrabaho, ang dami na mga expenses. Kaya ito ang isang bagay na tinignan itong ating mambabatas at ang sabi niya, this proposed measure seeks to address the burden so that these medical examinations will be covered by the National Health Insurance Program. And this will significantly reduce the out-of-pocket expense of the OFWs. Good. Diba? So,
maganda naman na tinitingnan natin talaga yung mga ganito. Katulad kanina, tinignan natin ang sitwasyon nitong ating mga bata na foundling na walang pagkakakilala, etc. Kasi nga yun talaga ang trabaho din ng Estado, ang mandato niya, ang calling ng Estado, hindi ba, to protect those who are vulnerable. And in this case, yung ating mga OFWs, nangangailangan din talaga ng ayuda. No? So, this simple act of gratitude, sabi nitong mambabatas natin, and recognition of their contributions is just a small step in easing the burdens of our modern-day heroes. Kasi nga naman, lagi natin sinasabi yan, di ba? Yan ang ating modern-day heroes, etc. Kasi nga, nakakatulong talaga sila sa ekonomiya natin, ano? At maging sa kanilang mga pamilya, yung kakayahan nila ngayon na alam naman natin sa ekonomiya, di ba? Andun kailangan yung spending, etc. Hindi ba? Patronizing our own products, our own industries and businesses. Napakahalaga noon. Kahit yung kinikita rin nila sa abroad, yung pinagpapaguran nila doon, kailangan naman, suklian naman din natin ng benefits and protection for them. Kaya ang sabi dito, in this light, this bill has been sought to be approved. So, maikli lang ito, Attorney. In Section 23, Paragraph C, parang ina-amend lang naman. Gusto lang niyang maglagay ng isa pang section. Yan naman ang maganda rin sa batas. Hindi siya, sabi nga, cast in stone. Law is very dynamic depending on the needs of the times. At dito, may nakitang need. Nakita na nababurden ng ating OFWs dito sa mga medical and laboratory expenses before they're even deployed overseas. So, yun ang ina-address. Kaya, dinadagdag lang ang letter C2 dito sa Section 23 ng RA 8042. Sabi, all diagnostic, laboratory, and other medical examination services required for employment abroad to be undergone by overseas Filipino workers shall be covered under the health benefit package of the National Health Insurance Program as mandated by RA 11223. Provided that the overseas Filipino worker will undergo such medical examinations in PhilHealth accredited hospitals, centers, facilities, and other similar establishments. Provided further that the OFW seeking to avail of this benefit shall present a proof of existing offer or contract of employment direct from the employer or recruitment agency. Siyempre naman, ang purpose kasi naman ay ng pinapanukalang batas ay may ayuda, merong tulong, may assistance ang pamahalaan sa mga OFW na magtatrabaho abroad. Kung kaya kinakailangan yung kontrata ng employment o merong offer man lang doon sa ating would-be OFW na magtrabaho abroad. So, pero pagka ganoon at nasa PhilHealth accredited hospitals, clinics, etc. ka, pwede mong ma-avail ito pag naging batas na hindi ka mag-shell out ng napakalaking halaga para lamang, di ba, ma-meet mo yung requirement for medical examinations. Malaking bagay yan, Attorney, dahil sabi nga nila, hindi ka pa nakakalabas ng bansa, hindi ka pa trabaho, yung mga tumutulong sa'yo, nag-aantay na makabawi, Oo. At di ba marami tayong mga kababayan na minsan nangungutang pa nga ng kanilang pamasahe, going to their place of employment. So, isang welcome na panukalang batas ito, ang Senate Bill 1280 at nawa po ay ito ay mabigyan ng pansin at maging batas para tulong pa rin sa ating mga modern day heroes. Sa pagkabalik naman, naman ang ating susunod na segment, Pahidi Asunto na tayo, blockbuster segment na tayo. Kaya bibigyan daan na natin ng mga katanungan ng ating mga listeners. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tuwing Pasko, pagbabalot ng regalo'y pinagkakaabalahan. Balutin ng yakap ang pamilya, huwag mo sana itong kalimutan. Bukod sa material na regalong ibibigay, kapatawaran sa hindi kasundo, iyo ring ialay. Kislap at ningning, hatid na makukulay na bumbilya. Iyo ring sikaping,
maging liwanag sa kapwa. Higit sa material na regalo, mas mahalaga ang presensya mo. Huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ay si Hesukristo. Maligayang Pasko para sa akin at sa'yo. @702 DZAS FEBC Radyo TV Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programa. Ngayon ay ang ating blockbuster segment na Attorney, ang Payo de Asunto, na kung saan subukan po namin ni Attorney Cho ng sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayan, so ito na ang una no, sa maraming katanungang pinadala sa atin. Sabi niya, nakatira po ako sa Japan. May property ako diyan sa Pilipinas at nakatira ang pamilya ng kapatid ko. Pero gusto ko na pong ibenta, ayaw naman nilang umalis. Ano po ba ang legal action na pwede kong gawin? Salamat po. Actually, before legal action, kasi magkapatid to Oo, no? So, of course, ando pa rin yung kausapin dahil ikaw bilang may-ari, syempre, may karapatan ka naman doon sa property mo kung yan ay gusto mo nang ibenta. Kung wala namang positibong action doon sa inyong pag-uusap, of course, lagi naman, alam mo maganda yung konsepto talaga ng family council, attorney. Oo, na kung saan kung meron kayong elder in the family na pwedeng mamagitan sa inyo, yung in-explore mo muna yung mga possibility na kayo ay makapag-settle among yourselves kasi hahanapan din naman kayo ng ganyang aksyon ng korte kung talagang you have undergone through earnest efforts in order to settle this among yourselves bago nila dinggin ang anumang kaso between family members. Tama. So, tama yan. Sabi niya, pag-usapan muna sa pamilya, pwede mo idulog yan sa mga nakatatanda sa inyong pamilya kung hindi kayo magkaintindihan ng kapatid mo, no? And then, kung magulang, kung wala ka ng magulang, yung mga tito, tita at mga ginagalang sa family. And then, and only then, na pwede nyo pong dalhin ito maaaring sa barangay, conciliation pa din. And then doon doon lamang pwede ninyo siguro i-consider kung gusto nyo pong sila ipa-eject. Pero kausapin ho muna. At kung ayaw ho, siguro sulatan nyo po ng maayos at sabihin ang iyong dahilan kung bakit kailangan na sila umalis. Ayan. Yung po bang mga batas na ipinapatupad sa mga about po sa mga mamanahing property nagte-take effect lang sa petsa na itinakda ito at hindi yung nakaraan na katulad po ng nabanggit sa New Civil Code. Sa present lang po ba covered kung kailan ito ipapatupad at yung waiver po ay year 2000 pero 2010. Article 6 po ba na Civil Code ang sakop po ba ang nakaraan? So, medyo I got lost. But mukhang nga ba, no? Tama. When we were reading this before the program, nabanggit mo nga, attorney, parang tungkol sa prescriptive period ba? Or prospective application? Or retroactive application? Well, actually, attorney, sinabi nga kasi ng batas yung sinasabi niya sa Civil Code. Ito yung usapan ng prospectivity ng application ng batas. No? Sinasabi nga na ang batas natin ay nagtitake effect talaga prospective in nature. Ibig sabihin, paharap ho at hindi ho sinasakop ang mga bagay na nangyari na in the past. So, ang mga bagay na illegal, kapag ito'y ginawang illegal, ay nagiging illegal lamang kapag sa oras na ang batas ay nagiging epektibo. Pero anything prior to that ay hindi ho nasasakop. No? Although meron ho ilang mga exception. Na kapag meron ho talagang remedial in nature ang batas, ibig sabihin, meron talaga siyang nais ayusin sa nakaraan. Pero generally speaking, ang batas po katulad po ng ito ho, no, yung succession at iba hong mga karapatan, talaga hong prospective in nature. Ibig sabihin, hindi ho siya bumabalik pa atras. No? So,
Ayan po, no? Yan po yung tinatawag na principle of prospectivity of the law. Ayan. Good morning po, attorneys. Bumili po ng lupa yung brother ko pero nasunog daw yung titulo sa RDO. Anong dapat pong gawin? Bayad na po siya at nakapagpatayo na ng bahay. Attorney, yung RDO, ito ba yung Register of Deeds o ito yung Revenue District Office? Kasi magkaiba yun. kung Register of Deeds yan, ibig sabihin, yun talaga ang Central Titling Office, no? Sila yung naghahawak repository, no? Repository. Nung titles. Oh. Yeah. Kung RDO na Revenue District Office, ito yung BIR, no? For tax purposes. Ngayon, kung ito ang nasunog po is yung Register of Deeds na kung saan nandoon po yung original na kopya ng titulo, ay maaari ho kayong mag-apply at mag-file po ng tinatawag na reconstitution of title. Ito po ay dadaan ho sa korte at maaari niyo hong patunayan na kayo nga ang may original na titulo dun sa lupa sa pagpapakita ng inyong owner's duplicate original. Yung hawak-hawak niyo pong titulo ng inyong lupa. Ngayon, yung Register of Deeds po ang siyang, yung BIR, RDO ang nasunod, ay maaari nyo lang naman pong ipakita ang inyong pong titulo ulit para kayo po ay bigyan ulit ho ng acknowledgement nung BIR. No? Pero kung yung Register of Deeds nga, attorney, ay kailangan padaanin ho sa korte ang inyong pong reconstitution of title na tinatawag. Ayan, at kung saan ay ipapakita naman nila yung yung seller in this case, ipapakita yung kanyang owner's certificate of title. Yes. To show na talagang sila ang may-ari at nasa kanilang pangalan nakatituloy yung lupa. Ayan, so isang katanungan pa, no? Sabi rito, may lupa po yung aking biyanan, pinaparent niya per square meter, wala silang contract na pinirmahan. Ngayon po, yung mga renter, hindi na nagbabayad. Yung iba, 2 years na. Ano ba ang pwedeng gawin? Gusto na sana nilang ibenta ang lupa pero nahihirapan silang mapaalis yung mga nagre-renta, especially yung mga konkreto ang bahay. Kung kung hindi ho nagre-renta at wala hong usapan na renta, pwede niyo po silang sulatan muna, no? I-demand letter niyo po sila na maaari ninyong hingin yung mga bayad na ginagawa nila dati sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga resibo na sila dati nagbabayad. So, ibig sabihin, meron pong katunayan na nagkaroon ho ng usapan ng pagbabayad. Ngayon po, kung sila po hindi makapagbabayad, ito po ay sa discretion na po ng may-ari ng lupa kung sila po ay gustong paalisin. At ito po ay maaari nyo rin pong isulat sa kanila. Ano po yung demand letter sa kanila na kung hindi ho sila makapagbabayad ay nais nyo na hong gamitin yung property. At attorney, kadalasan ito ay idinadaan din sa barangay para doon sila makapag-usap. At bagamat walang, of course, lagi ideal, merong written contract. Ayan. Pero sa mga pagkakataon katulad po ng ganito, hindi ba po ibig sabihin walang naging kasunduan? No, maaring sabi nga ng attorney, pwedeng pa rin hong mapatunayan yung naging kasunduan ninyo doon sa pagpapaupa sa pamamagitan noong, let's say, meron nga kayo resibo man lamang ng pagbabayad nila, etc. para sa upa. So, at hindi lang yun, yung contract considered as month-to-month basis, no? Kung wala mang written contract na nakasaad ang termino kung saan hanggang kailan ba mangungupahan riyan. So it's a month-to-month basis. Kumbaga ang batas na nag-step in doon sa sitwasyon. Pero ganun pa, ma'am. Yeah, yun yung attorney, naalala ko yung tinatawag na tacitary conduction na tinatawag. Yes, di ba? Latin word. So, at kaya kung napakahalagang demand letter, kasi ina-assert mo na yung right mo as an owner at yung nag-umuupa, wala nang karapatang magpatuloy kung hindi naman niya babayaran yung renta, no? Kasi yun ang consideration doon sa inyong kasunduan ng pagpapaupa. Ayan, so sabi naman dito, may nangutang sa aking kapitbahay worth 15,000. Tapos yung ATM niya ang kanyang guarantee sa pagbayad.
Nakuha po niya noong August at usapan namin ibabalik niya ngayong November. Tapos pinablock na po niya ang ATM. Anong dapat kong gawin? Sana mag-guide niyo po ako. Well, kahit po wala ho yung guarantee ng kanyang ATM, buhay pa rin ho kanyang utang sa inyo. Ano po, kung ito po ay wala ho sa kasulatan ninyo, ay medyo mahirap ho na pilitin yung ibigay yung kanyang ATM. Subalit, maaari nyo na ho rin siyang singilin doon sa kanyang pagkakautang sa pamamagitan ng pagpapadala po ulit ng demand letter sa kanya. Ano po? Kasi guarantee lang yan eh. Guarantee lang yung kanilang card. Yes, oo. At ibig sabihin yung card ang bayad. Oo. Yeah. No? Oo. Pinanggagarantiya lang na kung alam mo yun ang naging naging kalakaran na hindi naman din talagang in order, no? Yes, Ang pinanggagaranti yung ATM at ganun pa man yun but importante ang demand letter kasi doon yun officially pinagbibigay alam doon sa merong obligasyon sa inyo na tuparin mo yung obligasyon mo na sa akin doon ayon sa ating napagkasunduan. Kaya importante ho ang demand letter. Ayan. So of course, demand letter pwedeng sa abogado, no? Pwede rin naman kayo, no? But make sure na yun po ay ma-receive, no? Noong tao na nais niyo pong padala ng inyong demand. Ayan, so sabi naman niya rito, iniwan kami ng asawa ko noong January 2021. May 3 kaming anak at yung bunso po, 3 weeks lang nung iniwan kami. May ka-live-in na siya ngayon at may anak na rin. Nag-file po siya ng annulment last 2021 pero wala pang hearing at hindi pa annulled ang marriage namin. Pwede ko po ba siyang mahabol at sampahan ng kaso dahil may anak na sila ng kinakasama niya ngayon? Ano ba ang ebidensyang kailangan na anak niya yung bata? Mukhang may kinalaman ba to sa concubinage? Ayan. Kaso, iniisip namin ni attorney, kayo ba ay nasusustentuhan? Kasi kung hindi po nasusustentuhan kayo bilang legal wife, wala pang annulment, so legal wife pa kayo, at ang inyong mga anak ay legitimate children na kailangan din ng sustento, pwede rin na makasuhan under VAUC, yung Violence Against Women and Children, under economic abuse. So, yun po ang isa sa mga maaring linawin niyo po sa amin. Tama po. So, katulad na sinabi ni Attorney Chona, maaari ho kayong mag-file ng civil case for tinatawag po na support. At maaari din ho kayong tinatawag na mag-file din ho ng criminal case na sinasabi ni Attorney Chona na violence against women and children, na bumabagsak naman sa economic abuse kung hindi ho kayo nabibigyan ng inyo pong sustento. Ngayon, at the same time, attorney, kadalasan kapag ang taong may asawa nakikipag tumitira kasama ng hindi niya asawa, nakikipag-live-in sa hindi niya asawa, ito nga yung sinasabi ninyo na kasong concubinage na tinatawag. Criminal case. Criminal case din po. No? Ang mga ebidensya po ay kung ano man ay magpapatuloy na sila po ay nagsasama, ay yan po ay pwede hong witnesses, no, mga tao na nakakakilala at nakakita sa kanila, o doon naman ho sa sustento, katunayan lamang po na kayo po ay nag-reach out din sa kanya at hindi ho siya nagbibigay ng sustento. Maaring text, maari pong kung ano pa man ho ang ibang mga magpapakita na talagang nag-refuse po siya sa pagsustento, ay maaari niyo pong ibigay bilang katibayan sa korte. At kung ebidensya na anak niya yung bata, maaaring birth certificate, no? Yes, at yun nga, tama yung sabi mo, attorney, kasi minsan hindi natin alam, baka hindi naman in-acknowledge sa birth certificate, hindi natin alam. Di maaari po yung mga witnesses, yung mga nakakakilala sa inyo at sa kanila, no? At dun sa bata na bilang patunay na anak niya yon. At syempre, attorney, iilagdag ko lang, no? Sige, go. Huwag niyo kalimutan na yung birth certificates ng inyong mga anak tsaka yung marriage certificate po ninyo. Bilang katunayan na kayong mag-asawa at anak po niya yung inyong mga anak. Ayan. Ask ko lang po, hindi kami kasal ng asawa ko pero may plan na po na magpakasal. May 2 years old baby na po kami. Kaya lang po sa birth certificate niya,
hindi ako legitimate father kasi hindi pa nga kami kasal. Pag po ba nakasal kami, pwedeng pabago ang birth certificate ng anak ko para maging legitimate father ako. Uy, maganda naman siya. Maganda Ganda, naman. oh. Oo, sa mga naging katanungan natin. At least ito, gusto niyang ilagay sa tama. Oo. Yes. Yeah, yan tinatawag. Ang sagot namin dyan ni Attorney Chona is pwedeng-pwede. Yes. Actually, yan ay parang ini-encourage ng batas na sila ay kung kayo'y may anak at pwede naman kayo mag-asawa, ay magpakasal kayo para ang iyong anak ay tinatawag na maging legitimation, no? Tinatawag, no? Ito yung legitimation, ibig sabihin, yung dating illegitimate child, siya ay nagiging legitimate child na. Kasi kayo ay nag-asawa after siyang ipanganak. Ngayon, for the meantime, attorney, pwede rin niyang i-recognize na at this point. Yes. No, dapat i-recognize mo na at this point ang iyong anak na siya ay iyong ang anak para kahit illegitimate pa siya sa ngayon, hindi pa kayo kasal, ay lalabas pa rin na ikaw na ang kanyang ama. Ayan, so paraanin natin ng isang katanungan. No? Sabi niya, may nabili kaming lupa noong 2007, usapan 200 per square meter, ang area 630 square meters, 126 ang presyo. Nag-down kami, 50,000. Na pang tubos daw doon sa titulo ng lupang ibinenta sa amin. So hindi hindi kaagad-agad pa lang maisasalin sa kanila to. May binigay silang ibang titulo ng lupa at yun daw muna ang hawakan namin. Pumayag naman kami pero lumipas na po ang mga taon. Wala pang naibibigay na titulo dahil nawawala daw. So nung una nakasanla, ngayon naman nawawala na, no? Nagpadadag sila ng 12,000 noong 2008 dahil nakiusap. Noong 2014, pumunta kami sa Register of Deeds at nag-request kami ng certified true copy. Tinanong namin ang proseso at magagastos kung magpapareconstruct kami ng title. So napunta naman tayo ngayon sa reconstruction, o reconstitution ba to ng titulo? Yeah. Ang sabi 30,000 kaya ang sinabi ng seller. Kaya wala na po silang ginawa kaya hindi namin tinuli paid. Naghintay lang kami kung kailan nila maibigay ang titulo. Saka kami mag-fully paid. Noong July 26, pumunta yung seller at ibabalik na daw yung advance namin 62,000 at babawiin na lang daw po yung lupa. Dahil kami pumayag pero pinipilit nila. Ang sabi, kunin na lang namin yung area na nabayaran na namin at sa kanila na lang yung kalahati. Kasi ayaw namin magkasamaan ng loob pero ayaw nila. So ano ba ang karapatan namin? So medyo marami tayong dapat i-clarify dito, Attorney, no? Ganun pa man, parang ang bottom line is, para magsosolian na lang. Sabihin, hindi na yung original na napag-usapan. Kung let's say iyan ay 630 square meters, parang ngayon, dahil ito lang ang nabayaran ng buyer, kasi naman, ayon sa kanilang pagkakakwento, hindi naman nakatupad din naman yung seller doon sa pag-clear ng kanyang title, no? So, sa ngayon, ang lalabas, hindi na 630 square meters. Kumbaga, kung yung nabayad mong 62,000, kung ano lang yung corresponding na area ng property, yun na lang ang sayo. No, para nagkaroon na ng modification doon sa usapan, no? In other words, although ito ay proposal lang naman nila kasi parang kabilang party, yung seller ay ayaw nang pumayag, para gusto solian na. Tama, attorney. So, una ho sa lahat, dahil ang tinatawag po dito, ano po ba yung karapatan noong bumibili sa ngayon, ano? Kasi yung seller nga ay ayaw na. May ito na, attorney, yung tinatawag na difference sa real right versus sa personal right ng isang tao, no? Ibig sabihin po, dahil hindi pa ho na ililipat ang titulo ng lupa doon po sa bumibili, ay technically speaking, ang pagmamay-ari pa rin ho ng lupa ay nandoon po sa original na seller. Subalit, meron ho kayong karapatan na hingin o habulin po ang pera ho na inyo hong naibigay o naibigay na ang naibayad nyo na po. At hindi lamang yan, attorney, pwede rin siyang humingi ng damages dahil sa perwisyo, danyos perwisyo, dahil ho sa abala na
na-cost po sa inyo. Ngayon, yung kanila pong ino-offer sa inyo na hatian na lamang ng lupa kung magkakano ang inyo pong nabayaran, ay ito po ay tinatawag nila na offer nila na settlement na pwede nyo naman hong tanggihan. Ano po? So, maaari nyo pong sabihin na kayo po'y bayaran na meron hong kasamang danyos perwisyo. Ayan. So, yan na lang ang ating mailalaan na panahon sa ating Payo de Asunto segment. Sa mga hindi nakapakinig ng ating sagot sa kanilang naging katanungan, ay maaari po niyong balikan yan sa ating mga Facebook page. At isa nga po riyan ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan niyo po sa susunod na Sabado at amin pong susubukan na sagutin po lahat. Sa ngayon, tayo ay mananalangin na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Heavenly Father, we pray that you would comfort each and everyone who is going through many trials in their lives. And we also pray, Panginoon, na ang ikaw po ang siyang magtanggol sa mga taong nangangailangan, sa mga naaapi, sa mga nagugutom at sa mga tao, Panginoon, na hindi ho namin nasagot ang kanilang katanungan. Ikaw po, Banal na Espiritu, ang mag-lead sa kanila sa katotohanan at sa iyo pong layunin sa kanilang pong buhay. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ministeryong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at sa Channel 185 po sa Signal TV at GCTV. Kami po ang inyong pong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat. Samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.